Okay, here we go. Eto na. Ang tawag po dito, we call it, yung atin pong gagawin ngayon, ito po ay personality development training. Eh coach, ano yan? Anong kinalaman yan sa Live Good? Yan. O, di ba? Guys, pakinggan nyo po mabuti to. Before you will get the success that you want, kinakailangan, equip muna po ang inyong sarili, lahat po tayo, ng lahat ng mga aspeto o kinakailangan o necessary, okay, arms, sabihin natin armas, no, kung sa sundalo pa, na kailangan mong dalhin para ka magtagumpay sa laban. Okay? It is the personality development, yung personal growth. Ano po yun? Kasama po yung knowledge, kasama po dyan ang skills, kasama po dyan ang how to handle your emotional state. Lahat po yan. Kailangan mo to. Hindi po basta-basta if you think na nag-join ka sa Live Good, na tingin mo, nakita mo, yung ganda niya, nag-post apply ng kanyang kotse, wow, ang ganda, sana ako rin. Kinakailangan nyo po munang dumaan sa tinatawag na training bago ka magtagumpay. Kasi you cannot share to all the people that you na ma-invite mo o madala mo dito sa Live Good kung wala ka nito, kung wala kang alam. Hindi ko sinasabi maging matalino ka. Okay? Pero lahat naman ay natututunan. Okay? Eto na, here we go. Team Elevate Personality Development Training. So, your personality can transform your future. Naniniwala po kayo diyan? Kung ano po ngayon kayo, kung anong pinapakita ninyo, kung ano ang karakter ninyo, kung ano ang action na ginagawa natin, it will determine your future. Do you think, ask yourself, gusto nyo pong maging diamond? Tama ba? But the question is, gusto mo maging crown diamond, gusto mo maging diamond, naka-align po ba sa goal mo, sa gusto mong mangyari, ang action na ginagawa mo? Okay? So whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Pero, samahan nyo po ng action. Okay? Personal development is a journey. Ibig sabihin, yung personal development is continuous learning. Hindi po yan natatapos hanggang kamatayan. Hindi po yan natatapos. You know what? May naalala po akong isang saying o narinig ko lang from mas may experience sa akin when it comes to network marketing. Nagtanong niya po, ganito yung tanong niya ha. Pwede niyo pong sagutin kung gusto niyo. Ang tanong niya, saang lugar matatagpuan ang mga mayayamang tao? Sige po, any place. Sige po, magbanggit kayo. Country, village, lugar, sige, bahala kayo kung anong gusto nyong isulat. Sige nga, ito yung question, saan matatagpuan, saang lugar ang mga mayayamang tao? Saang lugar? Saan pa? Magbabasa ako ha. Sige nga, library, White Plains, anong White Plains? USA, wala pong nakahula. Forbes Park, negosyante, ano pa? Business, ano pa? Okay, wala ko nakikitang tama po. Actually, sorry po. Actually, tama naman po yung inyong mga sagot. May punto po kayo. Nako, meron po akong nakitang tumpak na sagot. Tumpak talaga ang sagot niya, 100%. I'm not saying mali po yung iba ha. Okay? Sa sementeryo. Tama po si Miss Florida. Eh, coach, bakit? Patay na yung mga nandun na. Bakit sinabing mong mayayaman yung nandun sa sementeryo? Guys, saan po ba nakalibing si Albert Einstein? Di ba sa sementeryo? Yung talento niya, yung IQ niya, yung pagiging genius niya, di ba nalibing lang na hindi na natin nagamit ngayon? Pero may legacy yun na hanggang ngayon napakinabangan natin. Si Thomas Edison, ang gumawa po ng ilaw na ngayon ginagamit natin lahat. Nasaan siya ngayon? Di ba sa sementeryo na? Nandun po. Kasi bakit? Nakalibing doon ang lahat ng mga skills, talents, lahat. Nandun yun. Nasa sementeryo. Okay? Kaya habang wala ka pa doon, tayong lahat, habang wala pa tayo sa sementeryo, alam ko, there is more sa'yo. You can bring out the best in you
tuklasin mo lang, i-discover mo lang, gawin mo lang, may magagawa ka at gaganda ang buhay mo. Subukan mo lang, okay? Ganon yun. Ngayon, may learnings po ba? Nako, ito magaling to, natuto no sa sementeryo, tama 'yon. Correct? So, personal development is a journey, not a destination. Hindi po kasi natatapos ang learnings. Guys, bigyan po natin ng ng oras yung pag-aaral. Learn first before you earn. Marami karamihan sa atin gusto nating kumita eh. Kita lang eh, pero wala kang ginagawa. Anong action mo? Hindi naman naka-align sa goal mo. Yung action mo, gusto mo lang kumita. Hindi mangyayari sa'yo. Okay? Kung nananaginip ka, kung nangangarap ka, tapos wala kang ginagawa, I'm telling you, nananaginip ka ng gising. Gumising ka, uy. Hindi mangyayari ang gusto mong mangyari kasi bakit? Wala kang action. Kaya yung tinatawag na law of attraction, may kasamang action yun. Hindi pwedeng lagi lang tayo nag-iisip, hindi lang tayo pwedeng lagi tayo nag-i-imagine, hindi lang po ganun. Dapat po may action. Dream big, develop yourself. 'Di ba dito pala, dami ko na nababanggit oh. Dream big, develop yourself. Importante 'yun na dapat ma-mold ka. Dapat nag-grow ka. Okay? Bring out the best in you. It's not about the money. The money will follow. Okay? When it comes to financial, sa business, gusto mong kumita, it should be your learnings, your skills, your knowledge, dapat above. Hindi po yung pera yung nasa taas. Kahit sino po ako na experience ko, may personal experience ako dati, wala akong alam sa financial literacy. Kumita rin naman ako sa dati kong negosyo. Ang laki ng pera ko eh. No, hindi ako nakabili ng bahay. 3 motor, yes. Bayad lupa, wala. Nasaan yung pera? Wala na. Kasi bakit hindi ako marunong sa financial literacy? That is exactly kung ano po nangyari kay RDR before. Diba learnings yun? Diba? Develop yourself. Unleash your highest potential. Ito yung ibig sabihin, i-unleash mo yung highest potential mo. Ibig sabihin, may nalalaman ka, may tinatago ka, may alam ka pa, may ibubuga ka pa, pero hindi mo lang ginagawa. Subukan mong gawin, magagawa mo. Actually, yung nagagawa ko dito, first time ko rin nagawa, hindi ko alam na magawa ko pala, nakaya ko eh. Di ba? Ganun lang yun. Play well with others, play your strengths, enjoy the process. May proseso po. Ha? Tandaan natin yung success, may proseso. Wala pong nagtagumpay na hindi po dumadaan sa process. Share. Ang maganda po dito, huwag nyo pong sarilinin kung ano pong alam nyo. Kagaya na ginagawa po natin, hindi po natin ito tinatago lang, sinishare po natin so that mapakinabangan ng marami. Kasi pag kayo po ang nagtagumpay, ako nagtuturo dito, your success is my success. Simple. Di ba ganon? Sabi niya na Zig Ziglar, gusto mo magtagumpay? You can get what you want if you help more people get what they want. Ganun lang yun. Alright? So share your unique gifts with the world and grow your greatness by testing yourself, expanding yourself, and learning and improving. Yun. Okay? Kaya hanga ako sa lahat ng mga nandito, no? So, ilan po tayo ngayon? So, 52 participants ang meron po tayo. Congratulations po sa inyong lahat, including me. Palakpakan natin ang ating mga sarili kasi bakit? Hunger tayo sa success. Hunger tayo na matuto. Ang earnings will follow. Alright? So, intro pa lang yun ha. Intro pa lang yun. Hindi pa tayo nagsisimula. Ito, pag-usapan na natin ngayon. Okay? May natawa po no, sa sementeryo pala. Tama po yun. Ayan. Ito po yung ating pag-usapan. Yan. Dito po sa Live Good, ask yourself and ask your team, ask all your members, what stopping you? Diba this is a subscription club membership that pays. Yun yung model ng ating negosyo ngayon. But why? Maraming mga tao ang tumitigil. Maraming mga nagpa-member na naging negative pa. Na-operan lang na panibagong investment, lumipat na because they think pag lumipat sila doon, mag-crown diamond sila. Hello, okay ka lang? Pag lumipat sila doon, magiging diamond sila. Pag lumipat sila doon, kikita sila ng milyones. Kapatid, wala ka sa tamang alignment. Wala ka sa tamang mindset, I am telling you. Okay? So, tayo naman na mga nandito, no, in the 55 participants. So, my only questions to you. Tanungin niyo po ang inyong mga sarili, including me. What's stopping you?
Yan. Alam ko wala pong pumipigil sa inyo ngayon. Kasi bakit? Atat kayo ngayon na magtagumpay. Atat kayo na maging diamond. Atat kayo na maging crown diamond. Ako nga gusto ko na mag crown diamond. Excited ako eh. Bagamat medyo malayo pa. Pero I can feel it. Kasi bakit? May nauna na. May nakarating na. At siguradong makakarating tayo. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Okay? So what stopping you? All right. So pito. Okay? Pitong rason. 7 reasons that may be stopping you from achieving your goals. Okay, siguro po may naiisip na kayo, no? Kung ano po yung mga rason na madalas pumipigil sa'yo para hindi mo abutin ang pangarap mo. Yung goal mo. Pumipigil sa'yo para tumigil ka sa live good. Pumipigil sa'yo kasi maaring nabulungan ka, naku, subscribe, sayang pera mo dyan. Yan, may mga ganyan. You know what? May kulang kasi. Okay? Yung mga nakita nyo pong naunan na, yung nag-crown diamond na, yung mga nag-diamond na, bakit hindi ka pa nakakarating diyan? Kasi yung mga nauna sa atin, yung mga nagtagumpay na o magtatagumpay na, maaring may ginagawa sila na hindi mo ginagawa. Maaring may alam sila na hindi mo alam. Kasi bakit? Guys, ano tayo dito ha? Bawal po ang balat sibuyas. Okay? Malalaki na tayong lahat. Gusto mong matuto, di ba? Okay? Maaring ganun ang nangyari. Maaring ganun. May ginagawa sila na hindi mo ginagawa. May alam sila na hindi mo alam. Na tinuturo naman, nandyan naman every night, nandyan naman sa bawat training, hindi mo narinig. Bakit? Absent ka. Tamad ka. Hindi ka uma-attend. Na feeling mo, sinasayang lang yung oras mo kapag umattend ka. Di ba? Hindi ako galit ha. Okay? Praktikalan po tayo ngayon. Kasi kailangan mo to eh. Kailangan natin to. Kailangan matap tayo sa ating shoulder na bakit ganun. Hindi ko naaabot. Maybe may something. May lacking. May kulang. Okay? Alam niyo po yung ano? Ang kwento po ng yung donut. Bakit po may butas sa gitna? Wala lang yun. Wala lang yun. Pero bakit may butas? Pero may kwento yung behind. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Isa po yung kapitan sa barko. Okay? Nakalimutan ko din kung anong bansa. I-research nyo po, baka makita nyo. Ang donut actually wala naman dating butas. Kaya lang, yung ano ng barko, yung ano ba tawag yan? Yung wheel, yung kinokontrol. Yan. Ginagamit niya yon habang kumakain siya ng donut. Kaya lang, syempre, hindi niya mabitawan yung ano eh. Yung wheel habang kumakain. So, ang ginawa niya, nilagay niya yung donut, pero nahuhulog, syempre, sa barko. If I may remember correctly, yung kwento, hinang niya, hindi nabutasan ngayon. 'Di ba? Nabutasan ngayon. Yan. Tapos, doon na nagsimula yung ano, yung donut. Ibig sabihin, pinrito niya ulit 'yon. Hindi mabubuo, hindi lahat maluluto kasi nga yung buo siya. Kaya may butas sa gitna para maluto lahat. Parang ganon. Yun yung lacking, yun yung kulang. Maybe sa atin na hindi pa natin naabot yung gusto nating marating doon sa mga nauna kasi bakit may lacking, may kulang, may butas pa. So ano yun? Yan, 7 reasons that may be stopping you from achieving your goal. Number 1, lack of purpose. Kapatid, alam po ba natin kung ano po yung purpose nyo, why you join Live Good? Guys, according to the Bible, no? I'm not implying religion here, but it is according to the Bible na tawag dito, na lahat tayo, everything happens for a reason. Ibig sabihin, may purpose. Okay? So may purpose. So alamin nyo po yun. Yung purpose, baka may kulang. Yun yung lack. Ano ba yung purpose? Baka hindi mo alam. So ibig sabihin yan, ito po. What is your purpose of achieving your goal? Bakit mo ginagawa si Live Good? Ask yourself. Bakit mo ginagawa ito? Gusto mo lang bang kumita? Wala lang? Ganun lang ba yun? Tapos pagka hindi ka na kumita ngayong week, sa next month hindi ka na rin kumita, medyo panghihinaan ka na ng loob. Ask yourself why. Baka wala kang ginagawa. 'Di ba?
Iba kasi yun eh. Your why power is more important than your willpower. Yun yung pinaka-bottom line. Bakit ginagawa po natin si Live Good? Because of our biggest why. Yun po yung why power. Because of your family. Yun yung why mo eh. Because of your past experience na naranasan mo, yung pinalayas ka sa bahay na tinitirhan mo, yung inuupahan mo, hiniya ka ng kung sino-sino kasi nga mahirap ka. Yun yung naging motivation nyo, yung biggest why mo. Siyempre, walang iba po, no? Karamihan po at kadalasan talaga, family. Okay? Yun yung biggest why. So what will happen when you achieve your goal? Ask yourself, ito ba kapag maabot ko to, what will happen next? And how do you want to feel after achieving your goal? Magiging masaya ba ako? Okay ba ako kapag naabot ko to? So dapat you must know your purpose. Anong sunod? So what kapag nakuha ko na? Ito na yung pakiramdam ko, di ba? So today, stop for a moment and look at your goal sheet. Yan, kung mayroon po kayong kopya, ano yung mga goal nyo? Nakasulat po yan. Okay? And ask yourself these questions. Ito po, yung mga question na yan. What will happen when you achieve your goal? And how do you want to feel after achieving the goal? Okay? Ako pa may mga goals po ako no na nakuha ko na ngayon. I know my purpose and I know the purpose, yung mga bagay na yon na na-achieve ko ng unti-unti. At masaya ako. Okay? Hindi lang ako, including my family. At yung ibang tao. Na-inspire sila. Right? So sometimes, the answers will take time to come to you, but sometimes the answer is right there and you'll be amazed to see the shift in the way you perceive your goal. Okay? If you can tune into your purpose and really align, guys, align ha, with it. Setting goals so that your vision is an expression of that purpose. Then life flows much more easily. Kapag alam nyo po yung purpose po ninyo. Okay? Natututo po tayo. Meron po ba tayong natutunang learnings? Isa pa lang to ha. 7 yung ating pong pag-uusapan. Mabilis lang po ito. 7 ito. Alright? So lack of purpose. Kasi minsan pag hindi po natin yung alam yung ating purpose, yung ating dahilan, wala po tayong direksyon. Para kang sumusuntok sa hangin. Okay? You cannot hit the target. Kung kayo po ay nagta-target shooting, yung bilog, ano ba tawag yan? Yan. Tapos yung ginaganon, yung tina-target, hindi nyo po tatamaan talaga yung target hole dun sa gitna, yung kulay pula, kung naka-blindfold ka. So dapat para sa'yo, malinaw at alam mo yung purpose mo, bakit mo ito ginagawa. Dapat malinaw yon. Very specific. Okay? Yun lang po mga kapatid. Moving on. Ito po, kadalasan to, ganito. Ito, very, familiar at marami pong ganito. Lack of belief. Yung belief system. Mayroon po ako mga nakakausap, no, na nag-message sa akin ng mga leader na. Nalulungkot po ako na minsan naiinis. Kasi bakit? Silver, gold. Hanggang ngayon, nagdududa pa rin sa Live Good. Diyos ko naman. Ano ba? Naging silver ka na. Naging gold ka na. Tapos hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa rin yung kumpanya na baka hindi totoo. May ganun po. Kasi daw yung kanyang downline ganito, kasi daw ang dami mga ganyan. Guys, if you do not believe in you, don't expect na yung ibang tao maniniwala sa iyo. Kasi ikaw mismo hindi ka sold out sa sarili mo at hindi ka sold out sa ginagawa mo. Ngayon when you share Live Good to other people, do you think maniniwala sila? Of course not. Kasi bakit ikaw mismo doubtful? 'Di ba? Nagdududa ka eh. Kaya hanggang ngayon, hindi ka makaalis-alis dyan. Ha? Kasi nga hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin. Okay? It's okay po. Basta relentless ka na ano, what I'm trying to say is, kasi baka ma-misinterpret nyo, no? Because there are some leaders, some people na medyo tumagal na po, pero relentless naman sila, may ginagawa naman sila. So it depends. Alright? Magkaiba yun sa walang ginagawa. Pero mayroon silang
yung lack of belief. Naintindihan po natin? Okay? So self-confidence is a critical trait that plays a vital role. Yung self-confidence mo, no? Critical trait. Yung role po niyan, vital role yan in achieving a successful life. Tandaan niyo po ito, ha? Tandaan po natin ito, mga kapatid. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa kakayanan mo, maniwala kang magagawa mo yan. You are unstoppable, you are unlimited. Magagawa mo yan. Okay? And of course, higit sa lahat, kung ano yung vehicle na meron tayo ngayon, which is ito po yung Live Good, you must put in your 100% belief sa company. Hindi yung may dumaan lang sa wall mo na 100 pesos turn into 5,000, nadala ka na, dun ka na. Nasaan ang belief dyan? O di ba wala? Di ba walang ganun? Pagkatapos pag na-scam, babalik na naman sa Live Good, iiyak kay upline, tama ka upline? Lack of belief. That belief system, it enables individual to pursue their what? Passion, take risk, handle failures, grabe oh, and achieve personal and professional growth. Yan lahat yun when you believe. It enables na sa tingin mo hindi posible, na sa tingin mo hindi magagawa, na sa tingin mo walang pag-asa, but if you believe, it enables you, tayo ko lahat, individual, to pursue what? Your passion mo. Yung kagustuhan mong mangyari at matupad yung mga pangarap mo. Nagtitake ka ng risk, kaya mong i-handle ang anumang failures at nag-grow ka. Guys, hindi po ako hipokrito na sasabihin ko it's not about the money. Yes, but it's about the person who you become in the process. Ito po yung ating ginagawa ngayon. Personal and professional growth. Di ba tama? No, okay? Ano pa? Believe in yourself. Maniwala ka na kaya mo. Okay? Kung ano yung gusto ko, kung makukuha ko. Yan, sabihin mo yan sa sarili mo, no? I am what I choose to become. Sige nga po, declare nyo po yan. I-declare nyo po, no? Pero when you say it, do it. Ha? Hindi po pwedeng ipalo niya lang ako sabi, I am what I choose to become. Sige nga, i-type ko sa chat box, pero gawin mo. Okay? I-declare nyo po, I am what I choose to become. Kasi ikaw po ang gumagawa ng sarili mong ano po, pangarap. Okay? Ikaw po yun. Kaya, kahit gaano kaganda po yung ano, yung sistema po ni Live Good, yung system, okay? It's working really good. Working. Napakaganda. But if you do not work with the system, it won't work for you. Useless. Sayang. Diba? Kahit Ferrari yun, Ferrari sasakyan. O anumang sasakyan na may mga magagandang safety features o magagandang advanced technology features, kung meron ka nun, tapos hindi mo kayang patakbuhin sa EDSA, ay sayang yung sasakyan mo, tapon mo na lang. Kahit Ferrari pa yan. Diba? Ganun lang yun. So if you believe in yourself and have dedication and pride and never quit, you'll be a winner. Yan. Ganun lang yun. Believe in yourself. Take on your challenges. Dig deep. Dito po, sa kaloob-looban po ninyo, meron pa po diyang natatago, meron pa po diyang hindi nyo po nilalabas. May galing ka, may magagawa ka, hindi mo lang binubuksan. Kasi karamihan po ay, sorry again ha, tamad. Dig deep within yourself to conquer fears. There are ups and downs, but whatever happen, you have to trust and what? Believe in yourself. Okay? So everything is possible. Even the impossible when you believe. Diba? Yung mga imposible na gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, na sa tingin mo hindi mangyayari, it's because of Live Good. Tandaan po natin, it depends on the vehicles na meron po tayo. Kaya yung tao nagtatagumpay. It depends on the vehicle. Maaring ang vehicle mo po ay trabaho mo,
Maaring ang vehicle mo ay network marketing, pero it depends kung anong klaseng vehicle yan. Pero kung live good yan, I'm telling you, dadalhin ka doon sa pangarap mo kapag tinrabaho mo lang. Believe, everything is possible, even yung mga bagay po na imposible. Isipin mo na lahat ng gusto mong mangyari. Isipin mo na lahat ng mga imposible. Isipin mo na lahat ng mga pangarap mo na sa tingin ng ibang tao ay baliw ka. Kasi hindi mangyayari yan. Just believe and do it. Walk the talk, may mangyayari sa'yo. Okay? Pangatlo. Grabe oh, pangatlo pa lang tayo. Eto, lack of self-identity. Yan. Kanina, believe, no? Okay? Ito naman, lack of self-identity. Yan. Kilala po ba ninyo yung mga sarili nyo? Kilala po ba natin yung ating mga sarili? Okay? Maybe, isa po ito sa mga bagay na pumipigil sa atin from achieving our goals because we have a lack of self-identity. Ano po ibig sabihin yan? So self-identity, it refers to how you identify and define yourself. So how do you define yourself? Are you a loser or a winner? Okay? Conqueror ka ba o talunan? Ganun lang yun. So fundamentally, it answers the question, who am I? Yan. Your self-identity is everything that compasses you. It is a combination of all your personality traits, physical attributes, and interests. Lahat. Lahat ng ginagawa mo, kung sino ka, anong action mo, anong sinasabi mo, anong ginagawa mo, self-identity po yan. Okay? It describes you. Okay? So most of us work on changing our behaviors or building habits. But we forget the most important aspect of achieving your goals. Ano yun? Self-identity. How do you see yourself? Nakikita nyo na po ba na in the next 3 months, 4 months, sabihin na natin, 6 months, sabihin na natin, nakikita mo na ang iyong sarili na isang diamond? Sige nga, how do you see yourself? Ako po magtatanong ngayon, no? Maaring bronze ka, maaring kaka-join mo pa lang, maaring gold ka, maaring platinum ka na. In the next 4 months, sabihin natin 6 months, how do you see yourself? Sige nga po, lagay niyo po sa chat box. Ano ba? Paano mo nakikita yung sarili mo in the next sabihin natin 3 to 6 months? How do you see yourself? Dito po sa Live Good. Sige nga po. Si Sir Randy, yan sir, ang gusto ko sa iyo sir eh. Diamond, Sir Randy. Diamond na. Ma'am Yolanda Pineda, Diamond. Ma'am Lulit, Diamond. Ma'am Carol, Diamond. Grabe guys. Dapat ganun. Ganun. Diamond. Okay? So how do you see yourself? Okay? Kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili or how do you see yourself is a significant part of goal setting. Yun yun. Nakukuha po natin, nagigets natin. Yun yun eh. Kung paano mo tinitingnan yung self-identity mo. Eto ako, pinagmamalaki ko, diamond ako eh. Sigurado ako, next year, makukuha ko na ang pagiging crown diamond. That's me. I am a winner. Yun yung aking identity. Conqueror ako. Yan. Wala akong kinakatakutan. Matapang ako. Yan yun. Yun yung ibig sabihin po niyan ng self-identity. Okay? So if you see yourself as a lazy, inconsistent person, so naturally, your behavior is someone who is inconsistent. So kung nakikita mo, minsan ako guilty ako dyan hindi ko po in-exempt yung sarili ko kasi nagigilty ako dyan sometimes. Okay? So kung nakikita mo yung sarili mo dyan, minsan, o madalas, if you see yourself inconsistent ka, tamad kang tao, so naturally, yung behavior mo is someone who is inconsistent. Kasi ngayon, ginagawa mo siya ngayon, no? Umuusok ka. Grabe, power quotes. Ang ganda ng Live Good. Sige, pakinggan lang kita. Yes, talaga lang. Maganda talagang company. Maganda talaga si Live Good. Pero pagdating ng isang buwan, kasi bayaran na ng Matrix, wala na. Hindi mo na makausap. Sa umpisa lang pala, hindi siya consistent.
Guys, dito, ang nature po ng ating negosyo, lalong-lalo na dito po sa Live Good ay consistency. Kasi bakit? Meron po tayong binabayaran monthly eh. Kung naintindihan mo kung ano ito, kung tungkol saan tong binabayaran natin monthly of being consistent here in Live Good, kikita ka at magtatagumpay ka talaga kapag may ginagawa kang consistent. Okay? That is how you see yourself. Gets? If you see yourself a lazy, inconsistent, so naturally your behavior is someone who is inconsistent. If you find it challenging, but challenging to build a new habit, then shift the identity. Kung nakita mo, oops, tika lang, parang mali. Mag-shift ka. Palitan mo yung sarili mo. Mag-change ka. Work on building a better self-image and notice how you're able to adapt the new behavior or habit comfortably. Yan. Mag-change ka po. Kung sa tingin mo yung ginagawa mo ngayon, yung identity mo, yung pagkakilala mo sa sarili mo na wala diyan, hindi nangyayari yung gusto mo, mag-change ka, mag-shift ka, palitan mo. Hindi po madali ang change, pero magagawa mo yan. Okay? Pangatlo pa lang yan 7 ito. Okay. Pangapat, lack of inner narrative. Yan. Narrative. Ano pa yung inner narrative? Yung subconscious mo, yung sinasabi ng sarili mo sa'yo, yung binubulong ng conscience mo sa'yo. Yun po, narrative po yan. O baka mas pinakinggan mo yung kapitbahay mo, yung mga dalahira mong kapitbahay, yung kasamahan mo sa trabaho, wag ka mag-live good. O baka yun ang pinapakinggan mo. So sinasabi ng isip mo, ng inner narrative mo, gawin mo to, gawin mo. Yan. Yan pa ibig sabihin yan. Okay? Know how much important the inner narrative or the stories that keep telling ourselves. It is the focal point which eventually decides if we are going to achieve a goal or not. What do you tell yourself every day? What are your deepest thoughts? Are they empowering you or limiting you? Pagkagising nyo sa umaga, ano ang habit yung pinakauna mong ginagawa? Aside from pagligpit ng higaan, aside from pagtoothbrush, anong una mong ginagawa? Sige nga, aminin natin, ano ang una mong dinadampot at anong una mong ginagawa pagkagising mo ng umaga? Prayer? Tama eh. Sir Ernesto, cellphone. Cellphone. Karamihan po cellphone. Cellphone talaga karamihan. Sa umaga, sipi. Yan, meron din prayer. Prayer. Yan, prayer. Yan, kasi thankful ka kasi nga gumising ka pa ng umaga. Kasi yan, kahit minsan hindi mo na pinlano, hindi mo na pinag-isipan, yun yung narrative mo sa buhay na every morning, naka-ano na yan eh, kumbaga naka-mindset na yan eh, dadampot ako ng cellphone. Okay lang sana, pagdampot mo ng cellphone mo, kung nakikinig ka kay Mr. Jim Rohn, ayos yun. 2 thumbs up ka dyan. Okay? Nakikinig ka kay RDR, kay MJ Lopez, at lahat po ng mga motivational, yun ang ginagawa mo, naging habit mo every morning, ayos yun. E paano kung pumunta ka ng TikTok o social media tapos nanood ka ng mga crime, ng mga tulfo, ng mga accident, ng mga bad news, ay patay tayo dyan. Okay? So first things and foremost, you have to conquer. If you cannot conquer yourself in the morning, doon pa lang po magkakatalo, no? In the morning, if you cannot conquer your morning, galing din to kay RDR, no? Dami kong learnings taong yun. Okay? You cannot conquer your whole day. Di ba? Nandun yun, magkakatalo sa umaga eh. Gusto mong matupad ang pangarap mo, sabi niya nga, natawa ako doon. Sabi niya, tanghali ka na bumabangon. Alright? Grabe, no? Ano pa? Yan. Your inner voice, yan yung ibig sabihin yan. Yung parang yung subconscious mo, your inner voice, your instinct knows everything. If you listen to what you know instinctively, it will always lead you down the right path. Yan. Okay? Conscience is the inner voice that warns us that someone might be looking,
following your intuitions, listening to your dreams, your inner voice to guide you. Yun yung sinasabing ng iyong inner narrative. Nasa tamang alignment ka. Okay? So maybe, one of the reason why, bakit hindi mo maabot yung goal mo, nag-stop ka because of, ito nga po, mali ang inner narrative mo. Okay? Malapit na tayo. Mabilis lang to. Panglima na. Guys, ito yun. Ito yung isa sa mga i-highlight natin ngayon. Panglima, lack of skills. Yan. Maraming mga tao ang nag-join sa Live Good or sabihin natin sa ibang aspeto ng buhay, sa trabaho, sa corporate world o sa negosyo man. Pero wag na tayong lumayo. Okay? Since nandito tayo sa Live Good na lang yung ating pag-usapan. Okay? Many people think they join Live Good agad-agad. Kasi nga, nung marinig nila yung presentation, lalong-lalo na kung sobrang hype na hype yung presenter at to the point na nagsisinungaling na o kikita ka dito after 3 months ng $2,000. Ikaw naman na nakikinig na walang alam, na hindi mo malang inalam, lack of skills, lack of knowledge, sumali ka ngayon kasi because you think after 3 months kikita ka. Yan. O di ba? Maraming ganun. Okay? Lack of skills. Sa tingin nyo ba si Coach Fernan at iba pa po mga diamond, nakuha lang namin ang pagiging diamond na wala ito? Of course not. Yung mga successful people na mga nandun, nakuha lang nila kung nasaan sila ngayon, kung walang skills? Of course not. Hindi po yan mangyayari, kapatid. Okay? Sabi po ng isang coach, very powerful coach. Okay, yung quotation. Life doesn't give you what you want. Tandaan niyo po ha, life, ulitin ko lang, doesn't give you or will not give you what you want. But it will give you what you deserve. Nakukuha niyo po? Ngayon, kung meron kang skills, equip ka, marunong ka, magaling ka, then you deserve success. Ito yun. Tingnan nyo. If your goal is to become successful in Live Good, yun yung goal nyo ha. Lahat tayo, yun yung ating goal. If your goal is to become successful in Live Good, then you must first equip yourself with the necessary skills or training. Paano ka ngayon magiging diamond kung hindi ka umaattend, di tamad ka? Di ba? Hindi ka umaattend ng training eh. Manood ka lang ng video, sasabihin mo sa akin, di kasi ako mahilig yan, sayang oras ko, ang haba naman. Naiinip ako, naantok ako. Yan tayo eh. Yan tayo. Tapos sisihin mo sa upline na hindi ka kumita. Sabi ni upline, after 3 months, may spillover na ako. O sabi na nag-invite sa akin, marami ng ganito. Bakit ganito, ba't ganyan? Ang dami mong reklamo. Okay? They complain about anything, everything, but they are not willing to work for it. Para bagang gano'n yun eh. Ganito eh. May isang tanong, di ba? Sinong gusto pumunta sa langit? Lahat yan, magtataas ng kamay. May next follow-up question. Sinong gustong mauna? Wala na. Bumaba na yung kamay. Wala na. Gusto pumunta ng langit, pero ayaw namang mauna. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Ayaw nilang dumaan sa proseso. Ask yourself, what kind of skills will take you to the next level? Ano ba yung skills na meron ako na dadalhin ako sa pagiging, kung bronze ka ngayon, sa pagiging silver? Ano bang kailangan kong skills para magiging gold ako? Ano bang kailangan kong skills para magiging platinum ako? Ano bang kailangan kong skills para ako po'y maging diamond, uncrowned diamond? Ano yun? Alamin mo. Alamin natin. Kaya yung mga diamond, uncrowned diamond, meron silang alam na hindi mo alam. Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Nandyan naman sa Zoom, pero hindi ka umatin kasi, sorry po ha, masaktan ka na kung masaktan. Pasensyahan tayo para kapatid, kailangan natin magising. Tamad ka kasi. Ganun lang yun. Wala naman akong ibang nakikitang salita eh. Hindi ka umaattend eh. Busy ka? Bakit ako hindi ako busy? Di ba ako busy? Yung iba ba busy din? Lahat tayo may pinagkakabisihan. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagkakabisihan. May pamilya ka? May pamilya rin ako. Actually, sa umaga hindi mo ko halos makausap eh. Kasi bakit? 2 anak ko inahatid ko sa school. Multitask yun.
Hatid sundo, tapos may kausap ka pa sa phone. Nag-edit pa ako ng video. Nagtitraining ka pa, nag-webinar ka pa. O sinong busy sa atin? Sinong busy sa atin? Sige nga, tingnan natin. Eh kung busy ka, dapat makikita yan sa result mo. Okay? So what kind of skills, okay, will make you better? Ano ba yun? Anong skills yun na pwedeng magpagaling sa'yo, gumaling ka? What kind of skills will you make you better? How can you upskill yourself to become a diamond or crown diamond? Ano yun? Guys, sundan lang natin ang ginagawa ng mga nauna sa atin. Diamond ako. Sinusundan ko lang yung mga leaders na nauna sa akin. Coach Harold, Coach Purge, Coach Fernan, at iba pang mga leaders. Okay? Hindi po swerte si Coach Fernan. Hindi po siya ang nauna. Marami pong nauna sa Live Good. Marami. Sa Pilipinas, marami. Siya lang po yung author or founder nitong Dream Makers Worldwide. It so happen na bilis tayong bumulusok because of his consistency. Relentlessly. Relentless siya. Actually, nung nagsimula sila, hindi naman madali eh. Samot-saring binabato sila ng mga kung ano-anong salita, kamag-anak, kaibigan, na hindi naniniwala sa kanila. Pero naging consistent siya in doing Zoom webinar every day. Biro mo, 2 pa. Araw-araw yun ha. Araw-araw yun. Pero deserve. Sabi ko nga, life will not give you what you want. It will give you what you deserve. Ngayon, kung nagbakasyon man si Coach Fernan sa Japan, deserve niya yun. Bakit? May ginawa siya. Kung hindi ka man kumita, kung ano man ang meron ka ngayon, huwag ka na magreklamo. Deserve mo yan. Kuha. Hindi po ako galit, no? Tahimik yung chat box, ha? 68 participants. Ayos lang ba? Ayos lang? Okay. Yun kapatid. Tandaan natin ito mabuti, ha? Skills. Yang mga nakikita nyong diamond, meron sila niyan. O ito, take note nyo po. Take note nyo to. Ha? Take note po natin to lahat. Top 7 skills to become successful in Live Good. Ano to? Maaaring ma-apply natin to. Number 1, kasi we are international. Cross-cultural communication skills. Hindi pwedeng tikom ang bibig mo, kapatid. When we say cross-cultural, ibig sabihin, because our company, our vehicle, Live Good is international. Ibig sabihin po, hindi ka po limited only in the Philippines. You have to get along with people even in the other lahi. Sa ibang lahi. Ganun lang yun. Kasi negosyo natin to international eh. Cross-cultural. Hindi lang po ang sinasabi ko sa ibang bansa, sa ibang lahi. Iba-ibang behavior po tayo. Dapat marunong po tayo doon in getting along with other people. Negosyo po ha, negosyo. When we talk to other people, chat, voice calls, or whatever, wag na po kayong liliko-liko pa kung saan. Pag negosyo pinag-uusapan, negosyo lang, hindi po personal. Doon lang tayo. Mag-close door ka na kapag umabot na kung saan yung pinag-uusapan. Dapat business. Okay? Yan yun. Number 1 yan. Sa top 7 skills to become successful in Live Good. Pangalawa, excellent networking abilities. Kailangan ba maging magaling? Yes. Kailangan po. Okay? May kasabihan si John Maxwell, you don't have to be the best para maging leader ka. That's leadership. Okay? But when it comes to strategize, business, knowledge, skills, kailangan kapatid excellent ka. Kailangan marunong ka. Okay? Hindi po habang buhay na ikaw, nakikinig ngayon, kung ikaw yan ha, ang tinutukoy ko, kung ikaw yan, please lang, tagal na natin, hanggang ngayon, si upline pa rin ang taga-encode mo. Gets? Ang tagal na natin, 4 months na, 3 months na, 8 months na, ha? Halos ang iba sabay pa sa kumpanya sa Live Good. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang tinatawag na matching bonus. Hindi pa rin alam yung tinatawag na matrix. Ano ngayon, sir? Ano ngayon, sir? Paano ba ito? O, diba? Hindi alam. Importante ito, kapatid. Kasi pag may kausap kang magagaling, tingnan mo ito mabuti, ha?
Na kapanayam ko po si isa po sa mga legends sa network marketing, si Coach Hans, na interview ko po siya. Okay? Tandaan po natin to, no? That network marketing, it's about people, helping people, managing people, people changing lives. People, tao talaga to. Importante managing people, management. Ngayon, hindi mo masyado inaaral. Tapos na-invite mo ako. Na-invite mo si Coach Fernan. Na-invite mo si Coach Hans. Paano mo kami i-manage? Sige nga. Hindi po pwedeng yung mga kagaya namin na mag-join sa isang taong walang alam. Hindi po yung pride, ha? Hindi po yung pride. Don't get me wrong. Okay? Pinakilala mo sa akin si Live Good. Kinausap mo ako. Tapos some of my questions, queries, hindi mo man lang masagot. Nasaan ang leadership dyan? Kaya mo akong i-manage? Kaya mong i-manage si Coach Fernan? Ang kagaya ni Coach Fernan? Sige nga. Nagpipray ka ngayon, sana makakita ako ng kagaya ni Coach Fernan. Guys, hindi basta ganun yun. Sa tingin mo si Coach Fernan, pag nakita ka niyang ganyan ng style mo, hindi naman yun sa pride, ha? Don't get me wrong, please. Sana po nakukuha niyo po yung aking pinupunto. Okay? Excellent in networking abilities. Next, collaboration. Yan. Ano tong collaboration? Siyempre dapat marunong ka rin pong kumuha ng idea ng iba. Makinig, collaborate with other people, with other leaders. Ako po ay am open sa lahat po. Katim ko man o hindi, nauna ka man sa akin o nahuli ka man, makikinig ako sa iyo as long as meron akong matututunan, makikinig po ako. Okay, magbigay ka sa akin ng idea, kukunin ko yan. Magbigay ako sa iyo ng ideas, yes, kunin mo, apply mo, collaboration. Okay? Kasi that's teamwork. Alright? Kasi network marketing to eh. Ano pa? Interpersonal influence. Ano ibig sabihin yan? Interpersonal influence. Yan. It's about people. Knowing people psychologically. Knowing people. Marunong ka makipag-usap. Marunong kang tumingin ng kanilang state of emotion. Marunong kang tumingin ng kanilang kilos. Lahat yon. Ibig sabihin interpersonal influence. At na-influensyahan mo sila sa pamamagitan ng mga sinasabi mo at kinikilos mo. Yan ibig sabihin yan. Okay? Kasama yan, kapatid, sa network marketing. Kasama yan. In every word that comes out from your mouth, binabantayan yan at tinitingnan yan ng mga leaders mo at gagayahin ka nila. Ngayon, if your action, dalawa lang po yan, ha, when it comes to leadership, if your action inspire others to do more, be more, and become more, then you will be called a leader. What if iba yung action mo? Paano ka susundan at paano mo ma-influensyahan yung mga tao mo? Kasi ikaw mismo, iba ang action na nakikita sa'yo kesa sa mga sinasabi mo. Tandaan po natin to. Ang result palagi ang magsasalita kung ano po ang iyong ginagawa. Result. Alright? Maybe it takes time. That's okay. That's fine. Alam ko pong, naintindihan ko po yung damdamin ng some of our leaders na gustong-gustong magtagumpay, gustong-gustong umangat, pero nahihirapan pa sa ngayon. That's okay. Okay lang po yan. Because sometimes, it takes 10 years to get that 1 year that could change your life. Isa lang po ang kailangan mo. Just keep going and remain consistent. Yun lang yun. Yun lang yun. Okay? Yun yung importante. Alright? Next, adaptive thinking. Yan. Marunong ka pag-adapt. Okay? Emotional intelligence. You must know the state of emotion of other people. At siyempre, yung sarili mo rin. Alam mo rin dapat yung state of emotion mo kung saan ka lorga. Hindi ka basta-basta magagalitin, ano ba tawag yan? Mabilis mag-react ng hindi maganda, ganun. Tapos, resilience. Yan, pinilisan ko na. Resilience. Yun bang kahit pagod ka na, sige parang, go, kaya ko to, magagawa ko, mangyayari to. Yan. Yan po yung mga skills. Dapat equip po tayo. Actually, marami pa po eh.
Marami po kayong pwedeng idagdag po rito na pwede nyo pong idagdag sa mga sarili po ninyo, sa mga sarili po natin in order for us to achieve success and our goal. Ang dami pa. Nandiyan na po yung galing po sa akin mismo to. Okay? Yung hard work with working smart, consistency, and focus. Madalas ko pong binabanggit yan. Okay? Malapit na tayo matapos. Number 6. Behavior or habits. Yan. Pag sinabi nating behavior, tumutukoy po ito sa character. Character or attitude is everything. This is one of the key para po magtagumpay ka. Okay? Para hindi ka tumigil sa pag-abot ng iyong goals. Ano bang ginagawa mo? Ano bang behavior mo? Alright? Gusto mong kumita sa weekly fast start bonus pero hindi ka naman nag-i-invite. O diba? That's habits. That's character. That's attitude. That's webinar. Tawag dito behavior. Okay? Yun. Hindi ka umattend ng Zoom. Hindi ka umattend ng training. Habit po yan, kapatid. Ugaliin nyo po, no? Ako po, ito po yung aking ugali, no? Once na may gusto po akong gawin, especially in network marketing, in DivGood, ginagawa ko po siyang lifestyle. That's habit or behavior or character or attitude. Lifestyle. Make it your lifestyle. Kung nagkakapi ka, edi magkapi ka ng Live Good araw-araw, literally, at syempre, yung ginagawa mo. Alright? Anong ibig sabihin yan? Having a goal without the necessary habits is just like knowing your destination. Take note ha, it's just knowing your destination but without a clear map. May goal ka, having a goal without the necessary habits. Ano ibig sabihin yan? Yung bang wala kang nakasana, wala kang habit na good habit na ginagawa. Okay? Just like alam mo lang yung destination mo, someday diyan ako pupunta. But without the clear map, you cannot hit the target. Dapat malinaw sa iyo yun. Okay? Your daily consistent habits will allow you to reach your goal gradually. I'm not saying po na instant o bigla-bigla. Gradually. Okay? What are the habits that you need to quit? Dalawa lang ha. Yung habit po kasi dalawa yan. Good habits tsaka bad habits. What are those? Yung mga habit na yon. What are the habits that you need to quit? Yung tatanggalin nyo na. Ha? Marami po yan. Or embrace. Yan. To become better or achieve your goal. Hindi ko po alam kung ano pong habit na ginagawa ninyo. Kayo lang po ang makakasagot niyan. Ngayon, kung ang habit mo, every morning o every day, uupo ka ng sofa, manonood ka ng Netflix maghapon, alam mo ng destination mo. Yun yung habit mo eh. O diba? Kung ang habit mo naman, paggising mo ng umaga, you said, nagpipray kayo, that's good. And then, nag-open ka ng videos sa cellphone mo, nanood ka o nakinig ka ng mga motivation, ay, alam ko na rin ang future mo. Ang ganda ng future mo pagdating ng araw. Yun yung ginagawa mo eh. Yun yung habit mo, behavior mo, attitude mo. Okay? Your thoughts. Ito po, very powerful to, yung ating isipan. Okay? Your thoughts become words. Be careful kapatid ha. Mag-ingat tayo dito. Kasi kung ano yung iniisip mo, ano yung mindset mo, ano yung nakatatak dyan sa isipan mo, become your words. Lalabas yan sa bibig mo. Okay? Sabi nga ng Bible again, out of the abundance of the heart, the mouth speak. And then the word becomes behavior. Magiging galaw mo na yun. Gagawin mo na, magiging kilos mo na, magiging attitude mo na yun. And then the behavior become habit. Pag lagi mo nang ginagawa yung behavior na yan, kung ano man, anumang klase yan, yung habit na meron ka, good or bad, sana good lang lahat, okay? Become a habit. Yung behavior, naging habit mo. Paano po ba mag-develop ng isang
habit, I am talking about good habit. Attending Zoom webinar, attending training is a good habit. Dapat maging habit nyo yan. Pag lagi po kayong uma-attend, hahanap-hanapin mo na. Kahit paulit-ulit na, kahit memorize mo na yung sinasabi ng upline, kahit memorize mo na sinasabi ng speaker, kahit memorize mo na ang tawa niya, kahit memorize mo na kung ano yung sunod na sasabihin niya, naging habit mo na eh. Uma-attend ka palagi. At hindi mo lang namamalayan, nagmamature ka, natututo ka, yun pala, nakakabisado mo na ang Complan without the PowerPoint. Ako po, nakakapag-present po ako ng walang PowerPoint. Na-invite po ako sa isang seminar ng Eagles Club. Hindi ko naman po iniisip, bigla nga eh. Natatayo ako sa harapan nila at mag-present. Naka-ready ba ako noon? Of course, yes. Pero alam ko ba na magpe-present ako? Hindi. Bakit ko na sinabing ready? Kasi nga, alam ko eh. Kabisado ko ang Complan. Kahit hindi po ako tumingin sa PowerPoint from history of Live Good, kung sino yung may-ari, kung sino-sino yung sa likod ng kumpanya, tapos yung 7 ways to earn, kabisado ko. Kabisado ko yan. Kahit hindi ako tumingin ng PowerPoint. Kayo ba? Sorry tatanungin ko kayo, kabisado ba natin? Naging habit eh. Habit ko na kasi. Umaattend ng webinar. Pero there are some leaders na talagang hinahangaan ko, no? Na every time na mag-tune in po ako sa webinar, nandun sila. Nakikita ko mga pangalan nila. Palaging umaattend ng Zoom. So sana lang nakikinig, joke lang. Diba? Ganun lang yun. Alright? So habit, importante po ito kapatid. Your thoughts become words, words become behavior, and behavior becomes habits. And the habits, guys, dito na tayo papasok. Habits become values. Values, ibig sabihin, ito po yung character. This is you. Ito po ay yung self-identity mo. Dito ka makikilala kung sino ka talaga. Magmamanifest po yan. According to your habits, yun po yung value mo, yun po yung character mo. And then your value or your character or your attitude mo become your destiny. Nasaan ka ngayon? Dahil yan sa habit mo. Tama. Nasaan ka ngayon? Ask yourself, ay, platinum ako ngayon. Bakit ako nandito? Diamond ako ngayon. Gold ako ngayon. Bronze. Bakit ako nandito? Because of your character, attitude, value. Diba? Dami bang learnings? Dami natutunan? 868 participants. I'm happy po kung marami po tayong natutunan. Okay? Sige nga, pakitype po ng yes sa ating chat box. Yun, thank you po. Salamat po. Diba? Ang galing, no? Kahit ako po, natututo ako eh. Diba? So ngayon, alam nyo na ha. Behaviors or habits. Yan. Kailangan nyo po ito kapatid. Kailangan natin to. Okay? So now you know what's stopping you from achieving your goals. Pang-anim pa lang to, no? 6 pa lang to. Okay? Ito pa. Para mapag-usapan nating mabuti to, itong behavior and habits. Kasi kadalasan dito po eh. Dito talaga eh. Skills, kailangan yun. Self-identity, kailangan yun. Your thoughts become your word. Yung kanina, no? Words become behavior and behavior becomes habit and habit becomes values become your character. How your thoughts become your words. Yan. Yung paano ka mag-isip, paano siya naging salita mo kasi nasa isip mo yan eh. Your words become your action. Parang formula siya. 'Di ba si Chinkitan, sa kanya ko natutunan to, meron po siyang simple formula para ng mindset natin, no? Ang kanya pong formula ay mindset plus action equals result. So it depends kung anong mindset ka, yun ang lalabas na ikaw. Kung anong mindset mo. Yun yun. Dito yun, ito yun, exactly yung ating po pinag-uusapan ngayon. Mindset plus action equals result. Ngayon kung yung nasa isip mo, yung mindset mo ay puro scam, walang mangyayari, puro negative, then your action eventually will become, ano po? Negative. Wrong. Kung wrong mindset equals wrong action. Kung wrong yung action na ginawa mo, ay huwag kang umasa na may result kang maganda. Your result also is wrong. Kasi nanggaling yan dito kapatid, sa isip mo.
sa thinking mo, sa mindset mo. Okay? Gets? Your words become your actions. Your actions become your habits. Ito na naman tayo. Nakasanayan mo na eh. Naging habit mo na, ginagawa mo na. And then your habits become your character. And that character na meron ka ngayon determines your destiny. Okay? Makikita mo na eh. Pwede, actually, sabi nga nila, don't judge other people para hindi ka husgan. Actually, totoo naman yun. Pero sa pinapakita mong action, sa pinapakita mong habit, kasi yung habit po, ano yan eh, nakikita eh. Visible eh. Kung anong ginagawa mo ngayon, abay, alam ko na kung anong destiny mo. Kung ang habit mo ngayon ay dun lang, inuubos mo ang oras mo sa pagmamarites sa kapitbahay, ay alam ko na kung sino ka. Si Marites ka nga. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Eh kung ang ginagawa mo araw-araw doon, nakikipag-inuman ka, yun yung mga barkada mo, kaibigan mo, ay alam ko na kung anong klaseng tao ka at magiging ano ka someday. Kasi yun eh. 'Di ba? Pero kung nandito ka lagi sa Zoom, umaattend ka ng training, ay alam na. Okay? Naging consistent ka, ginagawa mo si Live Good, no matter what, ay alam na. Magtatagumpay ka someday. 'Di ba? Magiging diamond ka, magiging crown diamond ka someday. Okay? How the habits become a character? O paano? Watch your thought. Guys, bantayan niyo po ang inyong isip. Lahat tayo, our thoughts is very powerful. Yung brain cells natin, yung utak natin, napaka-powerful po niyan. They become your words. Bantayan mo yun because they will become your words. Kaya sabi nila, think 1,000 times bago ka magsalita. Kasi once na nagsalita ka at mali ang binanggit mo, mahirap bawiin yun. Lalong-lalo na kung magbato ka ng hindi magandang salita sa kapwa mo. Mahirap mo na yung bawiin yun. At once you open your mouth, you are telling to the world who you are. Tandaan niyo po yan. Once you open your mouth, ipinapakilala mo ang sarili mo kung sino ka. 'Di ba? Nandiyan yung galing yan eh. Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your action. Kung ano yung sinasabi mo eh, yun at yun ang gagawin mo. And watch your actions, they become your habits. Tuloy-tuloy mo na yun eh. Dire-diretso na, nagiging habit mo na. And watch your habits. Watch your habits. Bantayan mo rin yan. Because they become your character. Ganun ka na. Yun ikaw. Kung anong ginagawa mo, kung anong kinikilos mo, kung anong naging habit mo, everyday. Kung meron kang IPA ha, income producing activity, daily. Okay? Ibig sabihin yun, naging habit mo araw-araw, alam ko na kung anong destiny mo. And what's your character, it becomes your destiny. Character is equals to attitude. Attitude is equals to values. That's you. That's us. Ganun tayo. Okay? How do habits shape your characters? And paano ka niya minomold? Paano ka binabago o sineshape ng habit mo? O di ba? Ang dami pong bad habit. Pag tingnan niyo po maigi. Kung ang habit niyo po ay, I'm sorry po wala akong pinapatamaan dito. May bisyo kayo, naninigarilyo kayo. Habit niyo yan. Di ba? Hindi niyo matanggal. Ang hirap. Ang hirap na tanggalin sa sarili po ninyo. Okay? Sa pag-inom, ganun din yung pag-inom ng alak. Nakasanayan mo na kasi. Immune ka na dun. Yun na yun. Okay? Our habitual behaviors contribute significantly to our personality. Diba? Ayun yun, no? They shape our thoughts, pattern, reactions, and ultimately, the way we perceive and interact with the world. Tips for building good habits. Yan. Pwede nyo pong i-apply. Tips. Kunin nyo po. Para makapag-build kayo, makapag-create kayo, or tayo ng magandang habits. Number 1, understand the difference between good versus bad habits. Kayo na po ang makakapagsabi niyan.
Kasi you know your self-identity. Alam nyo na yun. Dapat madidetermine nyo kung anong good habits. Tama ba tong habit ko ginagawa? Ba't yung habitual ko na ginagawa everyday? Tama ba to? Nauubos yung oras ko dito ah. Walang nangyayari sa akin. Tama ba to? Yan. Tapos versus yung good habits na pwede nyong gawin para mapalitan yung bad habits nyo into good habits. I-determine nyo po yun. Alamin nyo na po yun sa mga sarili nyo. That's personal. Okay? Number 2, choose what do you want to change. Ano ba yung babaguhin ko sa sarili ko? Guys, nothing will change unless you change. Tandaan natin yan. Nothing will change unless you change. Ikaw muna. Okay? So to change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your what? Mindset. Again, it all boils down sa thoughts. The way we think. Doon lahat yan ang gagaling. Kasi itong isip natin, dito lahat ng mindsetting ng ating pagkatao kung ano tayo ngayon. Lahat yan kasama. Character, culture, lahat-lahat yan. Bakit Tagalog ka magsalita? Kasi ang kinagisnan mo, Tagalog. Pero kung pinanganak ka sa Iraq, edi Arabo ang salita mo kahit Pinoy ka. Kasi yun ang kinalakhan mo. That's the mindset. Gets? Number 3, start small to lay a strong foundation for a change. Yan. Hindi naman po madali. Alam naman po natin yun. Alam ko naman po yun. Alam po ng marami yun. Na kapag kung ano yung nakasanayan mo, ang hirap pong i-break yan. Lalong-lalo na kapag dyan ka na lumaki. Lalong-lalo na kapag ilang dekada mo nang inalagaan yung habit na yan. Ang hirap yan tanggalin. Ang hirap yang labanan. Pero you have to start small. Para magkaroon ka po ng strong foundation. For what? For a change. Diba? Doon ang pupuntahan mo. Number 4, connect new habits to usual routines. Yan. Mag-create ka. Mag-connect ka ng maliliit na habits, na magagandang habits na magiging routine mo. Ito po, no, i-share ko lang po sa inyo. One of my daily routine is exercise. Hindi pwedeng hindi ako mag-exercise every morning kasi katwiran ko every morning or hapon. Kasi katwiran ko sa sarili ko, ayaw kong manghina ang katawan ko kasi ang dami ko na pong naranasan ng mga sakit-sakit noon dahil kagagawan ko rin naman. Kung ano lang nilalamon ko, kung anong kinakain ko, sige lang ng sige. Tapos noon pa, nagbibisyo pa ako, inani ko nung bandang huli. Ako rin ang may kagagawan. Bakit nangyari sa akin yung mga iba't ibang klaseng sakit? Bakit ganyan ang nangyari sa iyo? Because kagagawan mo rin. 'Di ba? So ginagawa ko ngayon po ay mag-exercise. Kaya po ako bumili ng mountain bike. 'Di ba? Nanibago rin ako, labas dila ako. Magbabike ako kasi siyempre nanibago pero ginagawa ko na siya. Pero alam niyo po ba, pag palagi niyo pong ginagawa na kapag develop ka na po ng habit or good habit, hinahanap na po ng katawan mo. Ako po hinahanap ko na. Kapag hindi po ako nakapag-exercise sa isang araw, kulang. Pero pag subukan mong wag gawin, yung dati mong nakasanayan na nag-exercise ka, nagbabike ka, 2 araw, 1 araw, sabihin natin 3 o 1 linggo, susunod niyan, tatamarin ka na. Gusto mo na lang matulog. Pero what I did, ang ginagawa ko, kahit sinasabi ng katawan ko, pagod ako, antok ako, pero sinisigaw ng isip ko, labanan mo yan, binubuhat ko yung sarili kong paa. Bangon. Every morning, wake up. My feet touch the floor. Yun lang yun. At kapag nasimulan ko na, nagiging habit na ulit, naging tuloy-tuloy na. Ganon siya. Okay? Magiging daily routine mo siya. Ganon din po ang pag ginagawa natin yung ating negosyo dito sa Live Good, make it a habit, make it a lifestyle. Umattend ka ng webinar, umattend ka ng training, makinig ka sa mga mentor, makinig ka sa mga uplines, manood ka ng mga motivational videos, aralin mong mabuti ang negosyo, and make it a habit. Magugulat ka na lang, galing ko na mag-present. 'Di ba? Marunong ka na. Nakaka-connect ka na sa ibang tao. Nakaka-invite ka na. Kasi nga po, nagkakaroon ka na ng personal growth. That's why ang tawag po dito sa ating pinag-uusapan ngayon ay personality development
training. Okay? Panglima, reward and celebrate your success as you go. Kapag naka-achieve po kayo ng small success, small achievement dito sa Live Good, kumita kayo, celebrate nyo po yun. Reward yourself. Magkape ka sa Starbucks, walang masama dyan. Okay? As long as hindi nauubos yung pera mo. Okay, balance ha, balance. Baka ma-misinterpret nyo. Sabi ni coach kasi bibili, i-celebrate. Hindi po ganun. We must practice ng tinatawag po na delayed gratification. Wag lang po sa mga malalaki muna sa ngayon. Dapat small achievement, celebrate. Big achievement, celebrate. Reward mo sa sarili mo at sa family mo. Okay? And then, kapag meron po mga struggles, if you're having a trouble breaking bad habits, mahirap yun kasi may mga ganun na Ang advice po ng iba ay considering seeking help from a therapist. Yan, kailangan naman na yun. Okay? So, ibang usapan na po yan. Okay? So, last but not the least, 5:31 na. Mabilis lang, di ba? Environment. Yan. Ano to? One of the 7 reasons why or maybe stopping you from achieving your goal is your environment. Marahil sa ngayon, ikaw lang mag-isa ang member ng Live Good kasi ang buong pamilya mo hindi naniniwala sa'yo. Ayaw nila ng networking. Ano yan? Invite, pares-pares, bilog-bilog, scam yan. Yan, environment. Okay? Naalala ko po yung sinabi po ni John Maxwell sa kanya pong, kinuwento niya lang po ito, sa kanya pong libro na Achieving or Unleashing Your Highest Potential. Kasi gusto niya maging good leader, gusto niya maging writer, gusto niya magsulat, gusto niya maging influencer sa ibang tao. Pero yung kanyang kapitbahay, maingay. Ang kanyang toxic yung kanyang environment, toxic yung lugar. So anong ginawa niya? Kasi hindi siya makagawa, hindi niya magawa yung kanyang gustong gawin, hindi niya magawa yung susulat na libro na gusto niya. Basta yung mga plano niya, yung mga goals niya, hindi niya magawa because of the environment. Anong ginawa niya? Guys, may sacrifice to ha. Ginawa ni John Maxwell, pero hindi ko sinasabing umalis ka sa bahay mo, no? Baka ma-misinterpret mo to. May sacrifice. Umalis siya sa lugar na yun. At umupa ng isang tahimik na apartment at doon niya pinagpatuloy ang gusto niyang mangyari. Nagawa niya. Kasi yung environment hindi okay. Sometimes, ganun yung nangyayari sa atin ngayon. Alright? Environment hindi maganda. Okay? So this is a highly influential factor in goal setting. Okay? So my goal, for example, no? Yung goal natin, yung goal mo, is what? Losing weight. Kasama yan ha. Gusto mo magpapayat. Gusto mong maging matanggal yung mga fat belly mo dyan o ano pang meron dyan. Okay? My goal is of lose weight went for a loss because of environment I worked. Hindi mo siya magawa. Yung goal mo sana na magpapayat, yung goal mo sana na mag-diet, hindi mo siya nagawa because of the environment na pinagtatrabuhan mo. Bakit? Kasi yung opisina mo, maraming pagkain sa kantin na punong-puno ng junk food, di ba? So mahirap. There is a lot of what? Temptation. So masusumpungan mo na lang ang sarili mo na lamon. Eating junk food, soft drinks, or whatever. So paano ngayon yung goal mo na sana? Wala na. Yung goal mo na mag-lose weight, di ba? Ganun yun. Okay, now, how could you achieve your goal kung yan po ang environment mo? Di ba ang hirap nun? Today, ask yourself, what kind of environment will help you achieve your goal? And how is the environment shaping your behavior? And what change can you bring in the environment to change your goals easily? Environment is also about the people around you. Diba? So make sure your friends who empower, push, or motivate you to achieve your goal. Make sure yung circle mo, yung circle of friends mo, yung environment mo. So hindi lang po ako tumutukoy literally
sa kung anong meron sa paligid ng bahay mo o sa pamilya mo, tumutukoy din po yung environment kung ano yung mga circle of friends mo. That is called environment. Ngayon, kung ang environment mo, nandito ka sa Live Good, sumasama ka sa mga successful na tao, sa mga diamond, tuloy-tuloy mo lang kapatid. 3 months, 4 months, 6 months, sigurado ako diamond ka na. Yun yung environment. Okay? Kaya wag po kayo makinig sa mga toxic people sa paligid nyo. Ang dami dyan. Mga temptation, ang dami dyan. Yun yung mga environment. So ang tanong, paano yan maka-affect sa'yo sa goal setting mo, yung environment mo? Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. It's either ma-impluensyahan ka o ikaw ang magiging influence. It's either madala ka nila o sila ang dadalhin mo. Yun lang yun. Yun lang yun. Dalawa lang yun. So, makikita din dyan. Okay? Yung dalawang salita at yes and no. And the word no is used by the strong people. Dahil alam nila, they know how to say no in every temptation. No. Okay? Halimbawa, may offer sa'yo magandang investment. Ganda ng kitaan. Dito ka, dito ka. Alam mo kung paano magsabi ng no. Kasi nakafocus ka sa ginagawa mo, sa goal mo. Ito lang, you are thinking, ito lang ang makapagbibigay sa'yo 100% focus ng pangarap mo. Walang iba po. Live good. Yan. Di ba nandito na tayo? Ito yun. Ito na po yun. Okay? So the environment can influence people's behavior and motivation to act. Ngayon, kung nandito ka sa training, umaattend ka lagi ng webinar ng training, okay, it will affect your behavior and motivation to act. Di ba? Ayos na, di ba? Okay? So how does the environment influence behavior and personality? Paano siya makaka-affect? Paano siya paano magkakaroon o nagkakaroon ng influensya o makakaapekto sa personality ng isang tao? So environmental factors such as upbringing, yan po yung upbringing na yan, yung sinabi po ni John Maxwell, those are the cups that are limiting you from achieving your goals. Kumbaga beyond your control, hindi mo na kontrolado. Ipinanganak ka sa lugar na magulo, ipinanganak ka sa lugar na mahirap, wala ka nang kontrolado doon. Ang tawag po diyan ay upbringing. O di ba? Upbringing. Yan po ang pinakamahirap sa lahat na i-break. Lalong-lalo na sinaksak sa iyo sa isip ng nanay mo, anak, mag-aral kang mabuti kasi para pag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Di ba ganon? Upbringing po ang tawag dyan. Yun ang kinalakhan mo. Ganon ka po pinalaki. Yun po ang magiging ikaw kasi yun ang environment na kinalakhan mo. Upbringing. Okay? Alright? And then ano pa? Culture. Tayo po ay sinakop po ng Espanya for about 400 years. Grabe no? 400 years. Kaya naiwan sa atin yung pangalan ng mga Espanyol, Gonzales, De la Cruz, Fernandez, Valenzuela, lahat yun. Ako Valenzuela, ako Espanyol yun. Di ba? Yun, culture. Sinakop tayo eh. At sinaksakan tayo ng sangkatutak at sangkaterba na mga ano po, celebration. Birthday, fiesta, yan, para gumastos ka ng gumastos. Instead na mag-ipon ka, di ba? Ganun ang nangyayari. And ano pa? Sa culture, geographic location. Yan, nangyari yan sa Pilipinas. Balikan niyo po ang history natin sa Pilipinas, di ba? Kaya ganito mga Pinoy eh. Iba mag-isip. May problema sa mindsetting, may problema sa may kulang, lacking. Kasi ganito tayo, ganito ang kinalakhan natin na kultura na nanggaling sa mga Espanyol. Number 1 na diyan ang upbringing. Nakuha pa natin yan sa mga Espanyol. Gets? Geographic location and life experiences, isa pa po yun.
ma-experience natin sa buhay and greatly influence our personality. For example, a child raised in a harmonious environment may have more positive or calm outlook in disposition. Depende kung paano lumaki yung bata. Ang pinaka-critical stage sa edad ng bata sa kanyang paglaki at madidetermine mo na ang kanyang future ay from 7 years old. Malalaman mo na kung ano magiging future ng batang ito. Kung paano siya pinalaki ng nanay niya, kung paano siya pinalaki ng pamilya niya, kung ano yung kinalakan niya. Yun, that is environment. Okay? So, in the application to us, dito po sa ating ginagawang negosyo, since na pinag-uusapan po natin is environment or yung circle of friends. Dito ka po sumama. Okay? Kasi kung nakikinig ka po palagi sa training, umaattend ka po ng webinar, paulit-ulit na lang na sinasabi ko po yung ganyan kanina pa, may magandang future ka. Magiging diamond ka rin in the future. Alright? So, that's it. Thank you so much. Tapos na po yung ating presentation. Yan po yung 7 reasons why that may be stopping you from achieving your goals. So, that's it for tonight na ba? Gabi na ba? 5:42. So, I hope po marami po tayong learnings na natutunan na which may apply po natin sa ating pong journey dito po sa Live Good. So, next po, no? Maybe next Monday. So, we will talk about financial literacy. Guys, kailangan natin to. Gusto mong yumaman, di ba? Dapat equip ka sa knowledge and skills on how to manage your financial. Kasi baka mamaya gusto mong yumaman, hindi ka pa pala riding yumaman, binigyan ka ng 10 milyon, hindi ka marunong humawak, ubos yan. Marami po nang nangyari ng ganyan. Dapat alam natin. Alam natin yon. May karunungan tayo kung paano gastusin o lustayin yung pera natin o i-manage natin yung pera natin. Kasi dito sa Live Good, wala ka pong pupuntahan kundi yumaman. Gawin mo lang, maniwala ka lang, gawin mo lang to, by consistency, mangyayari sa iyo ang nangyari sa amin. Ang nangyari sa mga nauna na sa atin. Even ako po. Okay? Nandito po ako ngayon kung nasaan ako ngayon. I have come this far, not only to come this far. Nasaan po ako ngayon? Diamond. Pero hanggang dito na lang ba? Of course not. When you conquer bigger mountain, find another mountain. Mas malaki pa. Mas bigger pa. Ano yon? Crown Diamond. Kung nasaan ka ngayon, na-achieve mo yung certain rank, let's say for example, naging gold ka, so hindi po yan pipigil sa iyo. Hindi po yan hindi ka magiging hanggang doon na lang. Time will ka, magiging platinum ka, magiging diamond ka. Learning tuloy-tuloy. Okay? So ito pong muli ang inyong lingkod. My name is Santi Valenzuela, aka November Man. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. See you again next time.